Super late upload na naman nga 'to, isi-share ko nga sa inyo kung paano nga yung nighttime routine namin ni baby. Pagkayari ko ngang maligo is ni-ready ko naman nga yung mga gagamitin ni baby at siya naman nga yung maliligo. Dito ko nga siya nililiguan sa may malapit sa may sink namin. Dahil pagka sa CR ko siya niliguan ay nakukuba nga ako. At niready ko na nga dyan yung towel niya. Tapos meron nga rin ako dyan receiving blanket na isa. Ginagamit ko ang towel kay baby noon is yung parang nga siyang lampin. At saka nga rin ito yung isang receiving blanket dahil nga yun is malambot nga sa balat. At ayun na nga, nahubaran ko na nga si baby at kung ano nga yung hinubad niyang damit, yun nga rin din yung pinako-cover ko sa katawan niya. Para nga habang naliligo siya ay hindi nga siya lamigin. Ginamitan ko nga din yung ulo niya nung parang silicone na brush. Dahil alam niyo na pag ganitong baby, meron nga mga puti-puti pa nga sa ulo. Inuuna ko nga shampoohin talaga yung ulo niya at pagkayari nga nun, ito na nga ang kanyang katawan. At ang pinaka-importante nga dun is yung leeg. Sinanay ko na nga si baby na pag naliligo, yung parang binubuhusan nga pati yung muka. At sabi nga nila, pagka ginanon mo daw yung baby, sinanay mo, hindi nga daw sila matatakot sa tubig. At eto nga yung sinasabi ko na ginagamit ko na towel nga ni baby. Dahil para sa akin, mas nakaka-absorb nga siya at malambot. Tinutuyo ko nga mabuti ang katawan ni baby, lalong-lalo na ngayong mga leeg at mga singit-singit nga. Dahil mahirap na at baka nga siya magka-rashes. Dahil noon nga si Ate Luis talaga naman ngang nakakaawa dahil sa rashes sa kanyang leeg. Kaya nga simula noon talaga naman nga tinutuyo ko na yung leeg nitong mga baby ko. Dahil ayoko nang maranasan nila, naranasan nga ni Ate Luis. At tinatuyo ko na nga mabuti yung katawan ni baby, nilagyan ko nga lang din siya ng konting lotion. Hindi naman required na lagyan ng lotion si baby, pero dahil nga malamig dito sa lugar namin, silalagyan ko nga siya kahit konti lang. At gabi ko nga rin nililiguan si baby kaya naman pantulog na nga rin tong suot niya. Bali nililiguan ko nga si baby between 7 to 9 p.m. At kung sasabihin nyo nga na bakit super late ko nang nililiguan si baby, dahil sa pagpapaligo naman ng babies, anytime naman pwede yun naman silang liguan. Dahil ang importante lang naman doon is yung temperature ng tubig na gagamitin nyo sa kanila. Basta tama yung temperature ng tubig, hindi naman sila magkakasakit. At saka napansin ko nga talaga na pagkagabi ko nga nililiguan tong mga baby ko, talaga naman nga mas mahimbing nga ang tulog nila. At syempre, ito nga rin ang isang importante, nalinisan nga rin yung tenga nila. Hindi ko naman pinasok dyan yung cotton buds hanggang sa loob at dun ko nga lang sa bungad talaga nilinis ang tenga ni baby. Ito nga si baby 8 is gusto nga rin niya to. Kita nyo naman, hindi nga naglilikot. At nung nakayari ko na nga linisan itong tenga ni baby, yung bibig naman nga niya ililinisan ko. At ito nga gamit ko na to is nabili ko nga ito sa Amazon. Mas madali nga itong gamitin lalo na nga pag sa mga biyahe-biyahe din. Nakakatawa nga dito kay Ethan, pagka naliligo hindi umiiyak, pero pagka tinanggal mo na nga sa tubig, saka naman siya magwawala. Dahil ayaw nga yung ginagalaw siya o yung binibihisan siya. At nung nalinisan ko na nga yung bibig niya, tinayo ko naman nga yung ulo niya para hindi siya sipunin. Yun nga din ang isang importante na gawin nyo para nga hindi sipunin si baby pagkaligo niya. At pagkayari nga nun, pinadede ko na nga si baby at eto na nga, borlogs na nga siya dito. Tayo talaga mga nanay, minsan nagiging duyan na nga tayo. At nung himbing na nga si baby, binaba ko na nga siya dito sa kanyang swing. Yung mga unang week nga, dito talaga siya natutulog dahil nga ayaw niya sa bed namin.